Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Dagang May Sungay. Tagaktak ang pawis ni Darius dahil sa maghapong pagsasaka. Ito na lamang ang kinabubuhay ng kanyang pamilya. Maliit lang ang sahod sa pagsasaka, ngunit dahil maraming binabayaran si Darius, kailangan niya magtiis. Wala rin naman siyang mahanap na ibang trabaho. Di hamak na elementarya lamang ang tinapos ng lalaki. Inggit na inggit siya sa kanyang mga kapatid na magagara na ang buhay, habang siya ay nagtitiis sa initan. Sa kalagitnaan ng kanyang pagpapahinga, dumaan ang kanilang boss na si Esteban. Ito lang naman ang nagmamay-ari ng ekta-ektaryang palayan sa kanilang baryo. Ano, Darius? Magpapahinga ka na lang ba dyan? Oras pa ng trabaho sarap buhay. Pagpuna nito kay Darius na nakaupo sa katawan ng punong nakabagsak. Kakaupo lang po, pasensya na po. Nakayukong sagot ni Darius. Wala akong pakialam kung kailan ka pa dyan. Ang akin lang, huwag kang magpetiks kung trabaho. Kita mo yung mga kasama mo, nagpapahinga ba sila? Hindi. Alam mo, kaya hindi ka naunlad sa buhay kasi ang tamad-tamad mo. Malakas ang pagkakasabi ni Esteban kung kaya't nadinig yun ng ibang magsasaka. Nakaramdam ng hiya si Darius. Para siyang lalamunin ng lupa. Wala na siyang nagawa kundi ang yumuko na lamang. Ahayaan at tatanggapin na lamang ang masasakit na salita na sasabihin ng kanyang amo. Ay, palibhasa hindi nakatapos ang pag-aaral Naglakad na palayo ang matapobreng si Esteban. Napasarado na lamang ni Dario ang kanyang kamao. Nabubuo sa kanyang kalooban ng galit. Balang araw, magsisisi ka na minamata mo lang ako. Pabulong niyang wika at nanlilisik ang kanyang mata sa galit. Ang masaklap doon ay wala naman siyang magawa. Hindi niya kayang mawala ang trabaho na bukod tangi nilang kinabubuhay. Bumalik na lamang siya sa kanyang trabaho. Hindi na niya inintindi ang mga kasamahan niyang ginagawa siyang laman ng usapan. Kinagabihan, 9:00 na ng gabi siya nakauwi. Hindi ito ang normal na oras ng uwi niya. Sa kanya kasi pinagawa ang pagtatabas ng mga naliligaw na damo sa taniman nila ng mais. Pagod na umupo si Dario sa gilid ng kanilang pintuan. Habang nagmumuni-muni ang lalaki ay may nakita siyang daga na palakad-lakad sa kanilang bakuran. Uy, sakto, wala akong uulamin. Para lang ito sa mag-ina ko Sabi ni Darius at sandaling tiningnan ang hawak na supot ng pansit. Inilapag niya ang hawak na supot sa lumang upuan. Marahan niyang nilapitan ng daga, ngunit bago pa man niya yon mahuli ay nakatakbo na yon palayo. Bumuga na lamang ng hangin ang lalaki. Dismayado siya dahil nakatakas ang daga na kanya sanang hapunan nung gabing yun. Asawa ko, anong ginagawa mo? Napalingon si Dario sa babaeng si Paloma na nakatayo sa pintuan. Ha? Wala. Binugaw ko lang yung daga. Pagkakailan na lamang ng lalaki. Ayaw niya kasing malaman ng kanyang asawa na nag-uulam siya ng dagang bukid. Ayaw niya kasing maawa sa kanya ang babae. Makalipas ang ilang sandali, ay nagapunan na ang kanyang mag-ina. Sandali namang nagpaalam si Darius para magpunta sa bukirin. Wala siyang ibang maisip na paraan para maitawid ang kanyang gutom. Dagang bukid lang ang nakikita niyang susi para makatulog siya ng busog. Dala ang flashlight ay sinuri niya ang bawat halaman na kanyang madaraanan. Mailap ang mga daga, kaya dahan-dahan lamang ang kilos ng lalaki. Sige na, kahit isa lang
Gusto ko lang kumain eh. Hindi ako pwede magtrabaho bukas ng walang kain. Bulong na lamang niya sa kanyang sarili. Ilang minuto lang ang nakalipas, may namataan na siyang daga na mapayapang kumakain ng mais. Hinandaan agad ni Darius ang daladalang maliit na timba. Huli ka, Balbon! Agad niyang tinakpan ng maliit na timba. Sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang isang pirasong daga na yon ay tila ba hulog ng langit para kay Darius. Ayos na ayos. Ihaw ka sa akin ngayon. Ha? Napatigil ang sinasabi ng lalaki nang makakita pa siya ng isang daga. Ngunit kakaiba ang daga na yon. Sa buong buhay niya, yun ang unang pagkakataon na nakakita siya ng daga na mayroong sungay. Tinutukan ni Darius ng ilaw ang dagang yon. Napansin niya na may kinakaing bayawak ang daga. Nabigla si Darius. Hindi niya inaasahan na daga pa ang kakain sa bayawak. Sandali, daga ba talaga yung isang to? Humarap ang daga kay Darius. Mas lalo siyang nawindang nang makitang tila kulay pula ang mata ng dagang yon. Nagkaroon siya ng interes na hulihin yon. Ngunit bigla na lang itong tumakbo paalis. Napailing na lamang si Darius. Hinayaan na lamang niya yon dahil meron naman siyang uulamin. Ay nako, makauwi na nga lang. Sabi ni Darius. Naglakad na pauwi ang lalaki. Sa kanyang paglalakad naman ay natanaw niya ang kanyang boss na si Esteban sa kalye. Nakasandal yon sa itim na kotse. Huminto si Darius para alamin kung ano ang ginagawa ng kanyang boss sa kalye ng ganong oras. Uy, hindi naman niya asawa yun ah. Sino kaya yun? Nagtataka siyang sabi nang makita ang isang babae na lumabas ng kotse sabay halik sa amo niya. Halos 5 minuto niyang pinagmasdan ng dalawa habang naghahalikan. Nung mga sandaling yon, nagkaroon ng masamang ideya si Darius. Manda ka sa akin. Tingnan lang natin kung hindi ka hiwalayan ni ma'am kapag nalaman niya ang ginagawa mo. Bulong ni Darius habang nakangiti. Umuwi na lamang si Darius sa kanilang bahay. Kahit alanganing oras na ay inihaw pa rin ni Darius ang dagang bukid. Kinabukasan, maagang nagising si Darius para magpunta sa trabaho. Paglabas pa lang niya ng kanilang bakuran, nakita na niya ang kumpulan ng mga tao sa bahay na ilang metro lang ang distansya sa kanila. Ano na naman kaya meron dun? Dami na naman tsismosa. Pabulong na wika ni Darius. Nang malapit na siya doon, ay nakita niyang patay ang alagang aso ng kanilang kalugar. Uy, anong nangyari dyan? Tanong ni Darius sa kaibigan niyang si Ruben na nakikiosyoso rin. Sabi, inatake raw ng kung anong hayop eh. Sagot ng lalaki. Ano? Kung anong hayop? Anong hayop? Doon mo itanong sa may-ari. Pambira ka, Darius oh. Wala rin naman akong alam eh. Sabi ni Ruben. Napailing na lamang si Darius sa mga pagkakataong yon. Hindi na lamang niya pinansin ang pangyayaring yon at nagpunta na rin siya sa bukid. Pagdating niya, nakita niya ang among si Esteban na nakaabang na. Paglapit niya ay agad siyang sinampal. Hindi namang gaano kalakas ang sampal, ngunit napalingon siya sa kaliwa. Anong oras na? Tanong ni Esteban. 6:00 po. Nakayukong sagot ni Darius. Oo, 6:00. Di ba sabi ko sa iyo kahapon, maaga kang papasok kasi tutulong ka sa pagatid ng mga naani natin? Nanlaki ang mata ni Darius. Nawala sa kanyang isipan ang sinasabing yun ng kanyang boss. Naku, pasensya na po. Nawala po sa isip kong gawa ng... Inutil ka talaga! Alam mo, ang malas sa'yo ng asawa mo. Buti na lang nakakati siya sa katangahan mo sa buhay. Sige na, magtrabaho ka na! Lalong namuo ang galit sa kalooban ni Darius.
Hindi niya kasi maintindihan kung bakit sa lahat ng trabahador doon ay sa kanya lamang laging galit ang kanyang amo. Nagsarado ang kanyang kamao. Pinangako niya sa kanyang sarili na balang araw makakabawi rin siya sa lahat ng pangaalipusta sa kanya ni Esteban. Maghapong nagsubsob sa trabaho si Darius. Nagsisipag siya dahil malapit na ang pasukan ng nag-isa nilang anak na si Bugoy. Makalipas ang ilang oras ay sumapit na rin ang kanilang break time. Pero dahil palagi namang walang baon na pagkain si Darius, nagpaiwan siya sa bukirin. Tatapusin na lang niya ang mga naiwang trabaho, nang sa ganon ay mas maaga silang makauwi. Habang abala sa kanyang ginagawa, napansin niya na tila may gumagalaw sa likuran ng mga pinya. Dahan-dahan siyang lumapit doon. Kalaunan, nakita niya ang isang daga na may dalawang sungay. "Uy, ito yun ah," sabi ni Darius. Tumingin sa kanya na parabang naiintindihan siya nito. Akmang huhulihin niya ang daga, ngunit laking gulat niya nang bigla itong lumapit sa kanya. Tumalon yun sa kanyang dibdib. Mahigpit ang pagkakakapit sa kanya kaya hindi niya maihagis palayo. Mga ilang sandali lamang, napansin niyang nakadikit lang sa kanya ang daga. Wala itong ginawa na makakasakit sa kanya. Uy, ano? Umalis ka dyan! Nakakatakot ka, baka ikaw mangagat! Ngunit hindi na gumagalaw ang daga. Pagtingin ni Darius ay nakapikit na yun. Nawala na ang pagkabahala ni Darius. Sa kanyang palagay, ang dagang yun ay gaya lamang din ng ibang dagang bukid. Maamo at hindi nangangagat. Nako, sa lambing mong yan, parang hindi kita kayang ihawin eh. Pagbibiro na lamang ni Darius. Hinayaan na lamang ni Darius ang daga sa kanyang dibdib. Pinagpatuloy niya ang trabaho. Nang makabalik na ang kanyang mga kasama ay sakalang umalis ang daga. Kakaiba ang pakiramdam ni Darius ng mga sandaling yon. Magaan ang loob niya sa daga. Sa buong buhay niya, kahit kailan ay hindi pa siya nakainkwentro ng ganong klase ng hayop. Para kasing may sariling isip ang daga. Umaamo at tila gustong magpaalaga sa kanya. Ang ipinagtataka lamang ni Darius ay kung bakit yun may sungay. Sigurado ka bang magpapayawang ka rito, Darius? Pwede mo namang ipagpabukas ang pagtatanim. Magpahinga ka na muna. Wika ng kanyang kasamahan na si Glenn. Sa lahat ng kanyang katrabaho ay ito lamang ang nakakasundo niya sa lahat ng bagay. Ayos lang ako. Tapusin ko na lang ito. Para kinabukasan matuwa naman sa akin si boss. Sagot ni Darius. Sige, ikaw ang bahala. Nag-aalala lang naman kasi ako sa'yo kasi wala kang kain na maayos. Pagod na pagod ka pa. Paano? Una na ako ha? Tinapik ni Glenn si Darius at naglakad na rin palayo. Pinagtuunan na lamang ni Darius ang bakanting lupa na naroon. Sinuri niya muna ang lupa para alamin kung papaano itatanim ang mga panibagong buto. Hindi pa siya nagsisimula ay narinig na niya ang tunog ng daga. Naramdaman na lang niya na gumapang na yun sa kanyang pantalon paakyat sa kanyang balikat. Uy, umalis ka! Nagtatrabaho ako! Sabi niya sa daga. Ngunit nakatingin lamang yun sa kanya. Ayaw umalis ng daga sa kanya, kaya sinimulan na lamang niya ang trabaho kasama ang hayop na yon. Pagsapit ng 1:00 ng gabi, natapos na ni Darius ang trabaho. Napagpasyahan niyang iuwi ang daga sa kanila. Inilagay niya yon sa dating kulungan ng mga manok na kinatay na nila. Diyan ka na lang muna ha. Huwag kang lalabas dyan. Bibigyan naman kita ng pagkain bukas eh. Bawal ka kasi makita ng anak ko kasi baka isipin nila laruan ka lang. Parang tanga na kinakausap pa ni Darius ang walang malay na daga. Bago niya yun iwan,
Hinawakan niya pa ang sungay ng daga na 1 pulgada lang ang haba. Kakaiba ka talaga, oh. Kinabukasan, Ay, Diyos ko! Anong nangyari sa kambingan ni Toto? Inatake ba ito ng aswang? Kawawa naman ang kambing! ilan lang yan sa mga salitang naririnig ni Darius sa labas ng kanilang bahay. Yon ang dahilan kung bakit siya nagising. Pagsilip niya sa bintana, nakita niya ang mga tsismosa sa harapan ng kapitbahay nila. Ano bang meron sa labas? Kaingay-ingay. Wisit naman, oh. Sabi ni Darius sa kanyang asawa na si Paloma. Yung mga alagang kambing kasi ni paring Toto, patay na. Ayun o, sabi nila inaswang daw. Sagot ng babae matapos itimpla ang kape ni Darius. Ano? Aswang? Hindi naman totoo yung aswang na yan, no? Tsaka isa pa, kung totoo yung aswang, dapat yung asawa ni Toto ang aswangin. Kasi buntis yun eh. Bakit yung kambing? Buntis ba yung kambing? Pabalang na wika ni Darius. Maging ang asawa niya ay natawa na lang din. Dinampot ni Darius ang kape at lumabas ng bahay. Sumilip siya sa mga nagkakagulong tao. Nakita niya ang 2 kambing na wala ng buhay. Wala ng paa ang isang kambing. Habang ang isa naman, butas ang tiyan. Kasing laki ng baso ang butas. Kakasya ang kanyang kabao doon. Aalis na sana siya nang maalala ang kanyang alagang daga. Dumiretso siya sa kanilang likod bahay. Pagdating niya doon, nagtaka si Darius dahil ang daga na nasa kulungan ay kasing laki na ng pusa. Medyo humaba na rin ang sungay nito. Putya, anong nangyari sa'yo? Tanong niya sa daga. Napansin niya na may mga dugo ang daga sa bibig nito. Nakuha niya agad ang ibig sabihin. Teka, huwag mong sabihin. Napalingon siya sa kabilang bakod kung saan naroon pa rin ang mga tao. Ikaw yung pumantay sa mga kambing? Ano ka ba talaga? Nahihiwagaan na si Darius. Higit pa sa inaasahan niya ang pagiging espesyal ng hayop na yon. Naiintindihan ko na. Lumalaki ka kapag nakakakain ka ng hayop. Sumilay ang ngiti sa mukha niya. May kung ano siyang naisip na kalokohan. Kalokohan na sa palagay niya sa pamamagitan noon ay makakaganti na siya kay Esteban. Pumunta ka sa bahay ng amo ko. Kainin mo yung 2 alagang manok niya. Pabulong na sabi ni Darius. Para siyang siraulo ng mga sandaling yon. Kung may makakakita lamang sa kanya, iisipin na nasisiraan na siya ng ulo. Sige nga, kung talagang espesyal kang daga, gawin mo yung sinasabi ko mamayang gabi, ah. Sabi ni Darius. Tumingin lang sa kanya ang daga habang namumula ang mga mata. Hindi pumasok si Darius sa trabaho nung araw na yon. Araw kasi yon ng kanyang pahinga dahil natapos niya ang mga trabaho ng mas maaga. Ang iniisip niya na lang ng mga oras na yon ay ang pambihirang daga. Nasasabik siya sa ideyang may kakaiba talaga sa nilalang na yon. Kaya kinagabihan, binuksan na ni Darius ang kulungan ng daga. Lumabas yun at naglakad paalis. O sige, gawin mo muna inuutos ko ha. Ako naman mag-iinom muna. Sabi ni Darius. Nagpaalam siya sa kanyang asawa na lalabas ng kanilang bahay. Pumayag naman yun kaya agad niyang pinuntahan ang kanyang kaibigan na si Glenn. May usapan kasi silang mag-iinom nung gabing yon. Nang makarating siya doon, ay saktong inihahanda na ni Glenn ang kanilang pag-iinuman. Sakto, tara! Tulak mo lang yung gate! Sabi ni Glenn sa kanya. Tinulak niya ang nabubulok na gate na yari sa kahoy. Pasensya ka na pare ha. Wala man lang akong dalang pulutan kahit na ano. Nahihiyang wika ni Darius. Tinapik siya ni Glenn sa balikat.
Oy, ano ka ba naman? Wala naman sa akin yun. Isa pa, ako naman na nagyaya eh. Gusto lang kitang makakwentuhan. Kasi sa totoo lang, sa lahat ng kasama natin sa bukid ikaw lang yung medyo nakakaintindi sa akin eh. Lahat doon puro bobo na. Sabi ni Glenn. Masyado na yatang sobrang bobo. Gawin mo na lang tanga. Gatong naman ni Darius at sabay silang nagtawanan. Siya nga pala pare. Alam mo ba na may ibang babae ang amo natin? Napaayos ng upo si Darius sa tanong na yon ni Glenn. Gago, paano mo nalaman? Tanong din niya. Matagal ko nang alam no. Dati kasi nakita ko si boss may sinakay na ibang babae sa sasakyan niya. Nako, kawawa naman si Ma'am April. Ang ganda-ganda niloloko ng boss natin. Saad ni Glenn. Hayop talaga yung amo natin eh. Kung masama nga lang akong tao, isusumbong ko siya kay Ma'am April eh. Sabi naman ni Darius. Nako, wag na pre. Hayaan mo na si Ma'am makaalam. Tsa, kawawa si boss kapag naalaman niya ni Ma'am April. Ha? Paano kawawa? Tanong ulit ni Darius sabay lagok ng alak. Hindi mo pa yata narinig ang chismis. May haka-haka kasi dati na itong pamilya ni Ma'am April, mga siraulo. Yung bang mga weirdo, may saltik, ganun. Dagdag pa ni Glenn. Ha? May saltik ang pamilya niya? Naniniwala ka dun? Natatawa na lamang si Darius. Paano hindi ako maniniwala? Kilala ng tiyuhin ko yung mga kamag-anak ni Ma'am April. Mga baliw sila kapag nagalit. Malay mo, ganun din pala yung amo natin babae. Di kung papatayin nila yung boss natin, di maganda. Dapat lang sa kanya yun, dahil sa sama ng ugali niya. Ramdam sa tinig ni Darius ang sama ng loob na matagal na niyang tinatanim. Tinapik ni Glenn si Darius sa balikat. Pare, kahit gaano pa kasama sa atin ang mundo, wag na wag tayong magiging masama Palagi natin piliin na maging mabuti sa lahat ng oras. Sabi ni Glenn. Hindi na nagsalita pa si Darius. Hindi kasi siya sang-ayon sa sinabi ng kaibigan niya. Para sa kanya, kaya may mga mahihinang tao ay natuto silang maging mabuti. Nagpatuloy ang kanilang pag-iinuman. Naubos na nila ang isang bote ng 4 kantos. Kaya naman nagpasya na rin si Darius na umuwi ng kanilang bahay. O sige na pare Maraming salamat. The best ka talaga. Sabi ni Darius sa kanyang kaibigan. Nako, wala yun. Mag-iingat ka sa paglalakad mo, baka matisod ka ha. Sabi ni Glenn. Kumuway na lamang si Darius sa kaibigan habang siya ay naglalakad na palayo. Habang tinatahak ang daan pauwi ay sumagi sa kanyang isipan ng daga. Naalala niya na meron nga pala siyang iniutos sa hayop na yon. Lumiko siya sa kaliwang kalye. Naisipan niyang pumunta sa bahay ng kanilang amo. Gusto niyang malaman kung may nangyari doon na hindi maganda. Pagkatapos lang ng ilang minuto, nasa tapat na rin ni Darius ang malaking bahay ni Esteban. Nakaramdam siya ng inggit. Matagal na niya kasing pangarap ang ganong kaganda at kalaking bahay. Sumilip siya sa loob. Walang tao. Kaya naglakad na lamang siya sa kinaroroonan ng mga nakakulong na manok. Nadismaya siya na makitang walang nangyari. Buhay ang lahat ng manok at wala roon ang kanyang inaalagaang daga. Sus! Wala pala yun Aalis na sana siya nang makita ang pagdating ng may sungay na daga. Nanlalaki ang mata ni Darius at nasasabik sa pwedeng mangyari. Kala ko hindi ka darating Sige, tamunin mo lahat yan. Mamahalin yung mga manok na yan Pabulong ngunit madidiin niyang sabi. Maya-maya pa, unang nilapitan ng daga ang isang manok. Mula sa loob ng kulungan, hinila ng dagang yun ang paa ng manok.
Nang hindi pa makontento ang daga, ay nginat-ngat noon ang kulungan na yari sa kahoy. Ikinagulat ni Darius nang makita na walang kahirap-hirap na nasira ng daga ang kulungan. Agad na nilapa ng daga ang manok. Maging si Darius din ay kinilabutan. Nagtatayuan ng kanyang mga balahibo. Halimaw! Tanging sambit niya na lamang. Hindi na kinaya ni Darius ang kanyang mga nakikita. Iniwas na lamang niya ang kanyang tingin. Habang ang daga naman ay pinagpatuloy lang ang pagklapa sa mga natitirang manok. Nang marinig ni Darius na dumating na si Esteban, nagmamadali na rin siyang umalis. Tila nawala ang tama ng alak sa kanya. Kinakabahan siya sa mga pagkakataon na yon. Hindi niya inakala na ganoon kabangis ang daga na yon. Para kay Darius, tama lang na may sunga yon dahil halimaw at demonyo itong may tuturing. Hingal na hingal si Darius na makarating na siya sa kanilang bahay. Hindi mawala-wala sa isipan niya ang mga nasaksihan. Nakaramdam siya ng pagkabahala. Batid kasi niya na ang daga na yon ay maaari ding maging banta sa buhay nilang magpamilya. Nanatiling mulat si Darius sa mga sandaling yon. Hindi siya mapakali sa kaiisip sa posibilidad na bumalik ang daga sa kanila. Inabot na siya ng umaga. Napabangon siya sa kanyang kinahihigaan nang marinig niya ang pamilyar na boses sa labas. Mahal, hinahanap ka ni Glenn. Nasa labas siya. Papasok ka na ba? Tanong sa kanya ng asawang si Paloma. Agad na bumangon ang lalaki. Nilabas niya ang kaibigan at hinarap. Are, huwag ka na munang pumasok ngayon. Nagwawala si Boss Esteban sa bukid. Lahat pinagbubuntangan niya eh. Bungad sa kanya ni Glenn. Ha? Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Darius kahit na alam naman niya ang maaaring dahilan. Meron nagmasakar ng mga alagaan niyang manok sa bahay nila. Nakto! Lahat matay. Parang nilapa eh. Sa tingin mo pare, aswang kaya yung pumatay sa mga manok ng boss natin? Nagkatinginan si Darius at Paloma nung mga sandaling yon. Bakas naman sa mukha ni Darius ang pag-aalala. Hindi ko alam pare. Wala rin akong alam. Sabi na lamang ni Darius. Noong umagang yon ay nagpasya ang lalaki na manatili na lang sa kanilang bahay. Sinunod niya ang payo ng kaibigang si Glenn. Hinintay niyang makabalik ang daga, ngunit hindi niya na yun nasilayan pa. Gabi na nang lumabas ng bahay ang lalaki. 7:00 pa lang ngunit wala na siyang nakikitang tao sa labas. Dahil yun sa kumakalat na tsismis na may aswang sa kanilang lugar. Napailing na lamang si Darius. Batid niya kasi na ang dagang may sungay lamang ang dahilan kung bakit namatay ang mga alagang hayop. Naglalakad si Darius sa mga sandaling yon. Papunta siya sa bahay ni Glenn para sana manghiram ng pera. Habang tinatahak niya ang daan, napalingon siya sa gilid kung saan naroon ang mga halamanan. May naririnig siyang tunog doon na pamilyar sa kanya. Ilang sandali lamang mula sa kadiliman ay lumabas ang daga na may sungay. Nagulat si Darius dahil noong mga pagkakataong yon kasing tangkad na ng aso ang daga. Malapad ang katawan na parang pagong. May kabagalan na ang kilos ngunit nakakatakot na ang nakalitaw na pangil nito. Sandaling tumingin sa kanya ang daga. Napatras na lamang si Darius hanggang sa dumikit na siya sa bakod ng kapitbahay. Wala namang ginawa sa kanya ang daga. Naglakad lang yun palayo at hindi niya alam kung saan ito pupunta. Nagmamadaling bumalik ng bahay si Darius. Isinarado niya ng maigi ang kanilang pintuan at bintana. Nagtaka naman sa kanyang asawang si Paloma nang makita siya nito.
Mahal, ayos ka lang ba? Tanong sa kanya ng babae. Paloma, wag na wag kayong lalabas ng bahay ha. Gumagala na ang daga na may sungay. Sabi ni Darius sa kanyang asawa. Nagsalubong ang kilay ng babae. Naguguluhan ito sa kanyang sinasabi. Ha? Anong sinasabi mo, Darius? Anong daga na may sungay? Yung daga na may sungay ang pumapatay sa mga alagang hayop dito sa barangay natin. Malaki na siya ngayon. Baka tao na yung susunod niyang mabiktima. Wika ni Darius. Nagmumukha na siyang baliw sa paningin ng kanyang asawa. Hindi mapakali si Darius sa mga pagkakataong yon. Bawat kaluskos at kalabog ay iniisip niyang yun na ang daga. Darius, ano bang pinagsasabi mo? Hindi ka na nakakatuwa Tinatakot mo ang anak natin. Inis na sabi ni Paloma sa kanya. Basta, wag mo na kayong lalabas ng bahay hanggat hindi ko sinasabi. Napahinto si Darius sa kanyang sasabihin nang marinig ang sigaw sa kabilang bahay. Ilang sandali lang pagsilip nilang dalawa sa bintana ay may mga tao na sa harap bahay ng kalugar nilang si Toto. Kumuha ng itak si Darius sa likod ng pinto at tumakbo papalapit doon. Anong nangyari dito? Tanong ni Darius. Nako, huwag kang lalapit dyan, Darius. May alimaw sa loob. Nababahalang sabi ng lalaki. Ngunit hindi nagpapigil si Darius. Nilundag niya ang bakod. Dahil sa pagiging desperado na protektahan ng kanyang pamilya, naisip niyang patayin na ang dagang may sungay. Layuan mo ang asawa ko! Sigaw ni Toto sa loob. Nagulat lamang si Darius nang makita niyang lumipad palabas ng bahay ang lalaking si Toto. Pagtingin ni Darius sa loob, nakita niya ang isang lalaking mabuhok ang katawan. Ngunit ang ulo nito ay ulo ng daga at meron itong dalawang mahabang sungay. Hayop! Tanging sambit na lamang ni Darius nang makita ang nilalang na hawak ang buntis na si Josephine. Wala nang malay ang babae. Duguan at bukas na ang tiyan nito. Kahit kinikilabutan ay lakas loob na tumakbo si Darius palapit sa lalaking daga. Mamamatay ka! Pagkagupit ni Darius ng itak, ay mabilis na nakailag ang nilalang. Dali-dali itong tumakbo papunta sa bintana at saka tumalon palabas. Hahabulin pa sana ni Darius ngunit mabilis itong nakalayo. Matapos ang pangyayaring yon, mabilis na kumalit sa kanilang barangay ang tungkol sa daga na may sungay at bigla na lang naging tao. Malakas ang hinala ng lahat na ang nilalang na yon ay isang uri ng aswang na may kakayahang mag-anyong hayop. Para makasiguro, kinonsulta ng kanilang barangay kapitan ng isang kilalang albularyo na nanggaling pa sa kabilang lalawigan. Pumunta ang albularyo sa barangay hall. Nagtipon-tipon naman ang mga taong nakasaksi, lalo na si Toto na namatayan ng asawa. Samantala, nandun din si Darius. Nasa gilid siya habang nakikinig sa sinasabi ng albularyo. Base sa albularyo na kilala sa pangalang Francisco, ang sinasabing nilalang ay kumpirmadong aswang. Ngunit hindi tumatukoy ang uri nito. Dahil sa lahat daw ng aswang, yun lang daw ang mayroong sungay. Makinig kayong lahat! Bawat bahay sa inyo ay lalagyan nyo ng bawang at asin ng pinto. Nang sa ganon ay hindi siya makalapit. Kung kayo naman ay may anak, lagyan nyo siya ng kahit na anong uri ng tingga. Mabisang tingga na pangontra sa mga aswang. Huwag kayong matatakot. Ang mga aswang ay lumalakas ang loob lalo na kapag alam nilang takot ang kanilang bibiktimahin. Saad ng albularyo sa mga tao. Sabi na nga ba, aswang yun eh. Sabi ni Glenn ay kinagulat naman ni Darius. Hindi na malayan ni Darius na nasa gilid na pala niya ang kaibigan. Huy, ginulat mo ako, nandiyan ka pala. Sabi na lamang niya. Alam mo, malakas ang kutob ko na yung aswang na yun din ang pumatay sa alaga ng boss natin eh. Pero, totoo ba yun? Dagang may sungay na kasing tangkad ng aso? Natatawang sabi ni Glenn. Totoo yun pare, ako mismo nakakita. Sabi ni Darius. Siya nga pala pre, pumasok ka na ngayon
Alas 7 pa lang naman eh. Makakahabol pa tayo. Sabay ka na sa akin. Hihintayin kita. Tinapik siya ni Glenn sa balikat. Oo, sige. Umuwi si Darius para maghanda ng kanyang pagpasok sa bukirin. Naabutan naman niya ang asawang si Paloma na katatapos lang ihanda ang kanyang kaping iinumin. Eto, magkapi ka muna, asawa ko. Para bago ka pumasok ay naiinitan na yung sikmura mo. Sabi ni Paloma. Maraming salamat, mahal ah. Tugon naman niya at kinuha ang tasa ng kape sa lamesa. Ano nga pala nangyari sa usapan sa barangay? Tanong ng babae. Sabi ng albularyo, kumpirmadong aswang yun. Puntirin niya yung mga bata, buntis at mga alagang hayop. Kaya yung anak natin, wag mong hayaang gumala-gala sa labas ha. Mahirap na. Nakita mo naman yung nangyari kay Josephine. Patay. Napapailing na lamang na sabi ni Darius. Pasensya ka na, hindi agad ako naniwala sa sinabi mo eh. Ayos lang yun, ano ka ba? Ako man din eh. Hindi ako makapaniwala na lalaki ng ganun ang daga na yun. Tapos aswang pa. Lumaki? Bakit? Malit ba nung una yung makita mo? Tanong ni Paloma. Tiningnan ni Darius ang kanyang asawa. Pagkatapos ay inalam niya kung may makakarinig sa kanyang sasabihin. Wala na siyang nagawa kundi ang sabihin sa asawa na may alam siya sa lahat simula pa lang nung una. Paloma, huwag mong sasabihin to kahit sa iba ha. Ako ang unang nakakita ng dagang may sungay na yan. Nakita ko yun sa bukid eh. Maliit pa lang. Normal na daga pa lang siya. Pero nang makain niya yung kambing nila Toto, lumaki siya. Pagkatapos, kinain na rin yung manok ni Boss Teban. Doon na siya naging kasing tangkad ng aso. Paliwanag ni Darius. Naku, bakit hindi mo man lang sinabi kagad sa pamunuan natin? Di sana nakagawa ng paraan. Hindi ko sinabi kasi akala ko hindi aabot sa ganito ang lahat. Isa pa, parang may isip yung daga eh. Parang binabantayan niya ang kilos ko. Hindi siya basta-basta. Kita mo naman ngayon no, aswang pala yung gago. Bumuntong hininga na lamang si Darius sa mga pagkakataong yun. Natatakot siya para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Lalo pat tila alam ng dagang aswang ang mga kilos niya. Lumipas ang mga sandali. Pumasok na lang ulit si Darius sa kanyang trabaho. Nang makarating siya doon ay minala siya dahil nandoon ng kanilang amo. Agad itong lumapit sa kanya at sinampal siya sa inis nito. Aba, late ka na naman. Ano ka ba rito? Boss ka ba, ha? Galit na tanong ni Esteban. Pasensya na po pa. Pasensya! Kung tanggalin kaya kita rito. Anong gusto mong gawin ko sa'yo, ha? Sapakin ko yung mukha mo? Ayop na to. Wala ka nang kwentang kukupat-kupat ka pa. Pag ako nainis titikman ko yung asawa mo eh. Sabi ni Esteban. Nagpantig ang tenga ni Darius sa kanyang narinig. Otomatikong nag-init ang kanyang ulo. Kaya noong mga sandaling yon, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Sama na ugali mo ah! Dinamay ko ba si Ma'am April sa usapan na ito kahit napakabasura ang ugali mo? Hindi naman, di ba? Kapal ng mukha mo. Ano tingin mo sa akin? Habang buhay magpapagago sa'yo? Sira ulo ka pala eh. Magmula ngayon, hindi mo na ako pwedeng ganyanin pa. Kasi ngayon pa lang, sasapakin na kita! Mabilis na sinuntok ni Darius ang kanyang among si Esteban. Sumubsob naman sa putikaan ng kanilang boss. Hindi pa nakontento si Darius, tinapakan niya sa ulo ang boss nila para idiin sa lupa. Marami ka lang pera ha? Pero hindi ako pag-aari mo. Huwag mo akong ginagago dahil matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Wala akong pakialam kung patayin mo ako. Walang mawawala sa akin. Pero kapag ikaw ang pinatay ko, maraming mawawala sa may iwan mo. Galit na sabi ni Darius. Tumigil lang ito nang awatin na siya ni Glenn. Pre, tama na. Mukha ng lollipop ang ulo ni boss oh. Sabi ni Glenn. Naglakad na lamang palayo si Darius. Samantala, nadismaya naman sa kanya ang asawang si Paloma nang ibalita niya ang nangyari sa bukid.
Pampira ka, Darius. Bakit mo naman ginang ng boss mo? Saan na tayo kukuha na ikabubuhay natin ngayon? Diyos ko. Binastos ka niya sa harapan ko, Paloma. Anong gusto mong gawin ko? Pabayaan ko lang? Buwelta ni Darius. Wala naman akong pakialam sa sinabi ni. Ang akin lang, Ikaw, walang pakialam. Ako meron. Ayaw ko nang binabastos ka ng ibang tao. Kung sa'yo, ayos lang. Sa akin, hindi. Kahit paulit-ulit kong gawin yon, hindi ako magsisisi. Napailing na lamang ang babaeng si Paloma. bahala ka. Basta wag mo akong pipigilan na magtrabaho. Hindi pwedeng pareho tayong walang trabaho. Wala tayong kakainin. Sabi ni Paloma at lumabas na lang ito ng bahay. Nakasarado ang kamao ni Dario sa mga sandaling yon. Hanggang sa puntong yon, kumukulo pa rin ang kanyang dugo. Hindi niya matanggap na binastos ang kanyang asawa. Para sa kanya, handa siyang makipagpatayan para lang sa magandang imahe ni Paloma. 3 araw ang nakalipas. Himalang walang paramdamang dagang may sungay. Nakampante ang mga tao dahil ang akala nila napadaan lang sa kanilang barangay ang nasabing aswang. Samantala, ilang araw na ring nakatambay lang si Dario sa kanilang bahay. Siya ang nagbabantay sa kanilang anak. Gawa nga ng si Paloma muna ang naghahanap buhay. Naglalabad ang babae sa kanilang mga kalugar. Malit lang ang kitaan pero ang mahalaga, meron silang makakain sa gabi. 8:00 ng gabi ay hindi pa rin nauwi si Paloma. Nag-alala na si Darius dahil gabi na rin. Nung mga sandaling yon, nagpasya siyang iwan muna ang kanilang anak sa bahay. Hahanapin niya kasi ang asawa niya dahil nag-aalala na ito na baka mabiktima ng dagang may sungay na aswang. Naglakad-lakad si Darius sa kalye. Ngunit wala na siyang makitang tao o kahit na ano. Mga ilang sandali lang, naramdaman na lang niya na tila may sumusunod sa kanya. Naririnig niya ang kaluskos sa mga tuyong dahon sa paligid. Lumingin siya sa likuran. Sinuyod niya ng tingin ang paligid ngunit wala naman siyang nakitang kakaiba. Ganun pa man, binilisan na lamang niya ang paglalakad. Batid niya na noong mga pagkakataon na yon, nasa paligid lang ang aswang na daga. Makalipas lang halos 1 oras sa paghahanap, naisipan na lang ni Darius na bumalik ng kanilang bahay. Pagdating niya roon, nakita niya agad si Paloma sa kanilang pintuan. Nakaupo at tulala. "Mahal, anong nangyari?" Tanong ni Darius nang makita na may gasgas pa sa braso ang babae. Napansin din nito na sira ang damit nito at amoy alak. Nung una ay hindi makasagot ang babae. Umiyak na lang ito bigla. Masama na ang kutob ni Darius sa mga pagkakataong yon. Sabihin mo sa akin! Sabihin mo kung anong nangyari! Naglabada ako sa amo mong babae. Kaso, pag alis niya, pinagsamantalahan ako ng boss mong si Esteban. Tila ba nawasak ang mundo ni Darius sa mga pagkakataong yon. Namuuna naman ang pot at galit sa kanyang kalooban. Walang ibang tumatakbo sa kanyang isipan kundi ang makabawi sa kanyang dating amo. Pinakalma muna ni Darius si Paloma. Pagkatapos lang ng halos kalahating oras ay nakatulog na rin ito dahil sa kakaiyak. "Pagbabayaran mong ginawa mong ito, Esteban. Magbabayad ka!" Mariing sabi niya. Umalis ng bahay si Darius. Pagliko niya sa kaliwang kalye, nakita niyang nakasilip ang dagang may sungay sa halamanan. Napahinto siya. Naglalabas ng kakaibang tunog ang dagang yon. Palagay ni Darius ay may nais ipahiwatig sa kanya ang nilalang. Ganun pa man, mas inuna ni Darius ang kanyang plano. Tumungo siya sa bahay ng mag-asawang Esteban at April. Pagdating niya roon, nakita niyang kalalabas lang ni Esteban. Sumakay yon sa sasakyan at umalis. Pagkakataon yon para kay Darius para gawin ang kanyang binabalak. Pumasok siya sa gate. Dahan-dahan siyang pumasok sa sala.
Wala pang ilang minuto'y narinig na niyang sumisigaw ang babaeng si April. Humingi ito ng tulong. Dali-dali naman si Darius na tinungo ang kwarto ng babae. Pagsilip niya sa pinto, nasa harapan na ng babae ang isang lalaki na ang ulo ay daga na may sungay ito at mabuhok ang katawan. Nanlaki ang mata ni Darius sa mga sandaling yon. Lumingon ng dagang aswang kay Darius. Pagkatapos ay sinunggaban na nito ang babaeng si April. Napuno ng iyak at sigaw ang buong kwarto. Nilapa ng nilalang na yon ang among babae ni Darius. Nagtalsika ng dugo sa dingding at kumalat sa kama at sahig. Saksi ang dalawang mata ni Darius sa ginawang pagpatay ng aswang sa babae. Nanginginig ang kanyang kamay. Kahit galit na galit siya kay Esteban, hindi niya naisip kailanman na patayin ang babaeng yun. Ngunit sa kabilang banda, sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Para na siyang nababaliw sa ideyang nakaganti na siya sa kanyang among si Esteban. Lumipas lang ang halos 15 minutos, lasog-lasog na ang katawan ni April. Hinarap ng aswang si Darius sa mga sandaling yon. Nakaramdam ng kaunting takot si Darius sa pag-aakalang siya na ang isusunod na lalapain. Ngunit nagulat siya nang magsalita ang nilalang na yon. Ano pang ipag-uutos mo sa akin, amo? Hindi makapaniwala si Darius. Noong mga sandaling yon, nakuha na niya ang ibig sabihin ng taong daga. Amo? Ako ang amo mo? Susundin mo ang lahat ng sasabihin ko? Paniniguro ni Darius. Tumangulang ang nilalang na yon. Agad namang umarko ang ngiti sa mukha ni Darius. Ni hindi man lang siya kinakabahan sa pagkamatay ng babaeng si April. Parang sinakop na ng kasamaan ng kanyang utak. Patayin mo ang buong pamilya ni Esteban. Ubusin mo silang lahat. Gusto kong maramdaman ni Esteban kung ano ang pakiramdam ng walang pamilya. Sabi niya sa nilalang. May kakaibang ligaya na naghahari sa kanyang kalooban. Mabilis na umalis si Darius noon. Bumalik siya ng kanilang bahay. Normal siyang kumilos. Nagtaka si Paloma dahil hindi man lang naisip ni Darius na magsumbong sa barangay dahil sa ginawa ni Esteban. Kinabukasan, binulabog na naman ang kanilang lugar dahil sa bangkay ng babaeng si April. Aswang agad ang unang pumasok sa isip ng mga tao. Habang nagkakagulo sila, naroon si Darius sa gilid. Palihim nang umingiti habang pinapanood ang umiiyak na si Esteban. Grabe naman ang nangyari sa asawa ni Esteban. Diyos ko, yung aswang yan, yung daghan na may sungay. Anong gagawin natin? Iniisa-isa na ang mga residente dito. Nag-aalalang wika ng mga tao. Aalis na sana si Darius nang bigla namang lumitaw ang katrabaho niyang si Glenn. May biktima na naman ng aswang, no? Kawawa naman. Napaka-brutal. Sabi ni Glenn sa kanya habang nakaakbay. Tama lang kay Esteban yan. Napakasama kasi ng ugali niya eh. Buti nga sa kanya nang maramdaman niya kung anong halaga ni Ma'am April. Sabi na lang ni Darius. Nagkalasa na ang mga tao nang kunin na ang bangkay ng babae. Halos mabaliw-baliw naman sa kakayak ang lalaking si Esteban. Wala itong kalam-alam na may kinalaman si Darius sa mga nangyari. Pagsapit ng gabi, payapang nagkakape si Darius sa kanilang pintuan. Si Paloma naman ay tulala pa rin. Hindi na ito inintindi pa ni Darius mula nang lamunin na ito ng paghihiganti. Habang nagkakape, nakita ni Darius na may mga taong nagtatakbuhan. Naintriga siya kaya tinanong niya ang isa sa mga yon. Oh, anong nangyayari? Bakit kayo tumatakbo? Nako, Darius! May biktima na naman yung taong naganaswag na, ewan ko, Diyos ko, yung pamilya ni Esteban, Diyos ko, minasakar! Sa mga sandaling yon, hindi na napigilan ni Darius na matuwa. Kitang-kita sa kanyang mga ngiti ang labis na kaligayahan.
dahil sa wakas, nangyari na ang kanyang inaasam. Ang gawing kalbaryo ang buhay ng taong gumago sa kanya at sa kanyang asawa. Hindi na namalayan ni Darius na nasa likuran na pala niya si Paloma. Nagtataka sa kanya kung bakit siya masaya sa nangyayari. Darius, sabihin mo sa akin, bakit ka masaya sa nangyayari sa buhay ni Esteban? Paloma, hindi ba halata? Kinakarma na ang gago na yon. Sagot ng lalaki. Napailing ang babae sa kanya. Darius, hindi ganito ang gusto kong hustisya. Gusto ko ng batas, hindi ganito. Parang hindi na kita kilala. Mukha kang demonyo sa ngiti mo. Bumalik ang babae sa loob ng bahay. Wala namang pakialam si Darius sa sinabi ng kanyang asawa. Ang mahalaga na lang sa kanya ay ang paghihirap ni Esteban. Naisipan ni Darius na puntahan ang bahay ng mga kamag-anakan ni Esteban. Gusto niyang makita kung papaano magdusa ang dating tao na umaapak-apak lang sa kanya. Nang makarating siya doon, ay marami ng tao. "Kawawa, no?" sabi ng isang pamilyar na boses sa kanyang likuran. Si Ruben, ang kababata at matagal na rin niyang kaibigan. Nilingon yun ni Darius. "Oh, Ruben, anong ginagawa mo rito?" tanong niya. "Di ba lata? Gusto kong samahan ka na panoorin ang paghirap ng taong nagpahirap sa'yo." Nagtaka si Darius. Naninibago siya sa kanyang kaibigan dahil kahit kailan hindi naman siya nagkwento ng problema niya doon. Tanging kay Glenn lang. "Kailan natin isusunod si Esteban?" Anong sinabi mo, Ruben?" "Di ba? Amo kita." Sandaling napaisip si Darius sa mga pagkakataong yon. Maya-maya lang nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto ang nais nitong sabihin. "Ruben?" "Oo, tama ka nang iniisip." Sagot ni Ruben sa kanya sabay ngisi. Naiwang nakanganga si Darius ng mga sandaling yon. Wala siyang ideya kung bakit siya tinutulungan ni Ruben. Ang nakakapagpagulo lang ng kanyang utak niya ay kung papaano naging ganoong klaseng nilalang ang kaibigan niyang madalang na lang niyang nakakausap. Nagtayuan ng kanyang mga balahibo. Ngunit sa kabilang banda, napangiti na lamang siya sa ideya na sa susunod na mga araw, si Esteban na ang susunod na tatakpan ng itim na tela habang magkakahiwalay ang mga parte ng katawan. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento.